isang subdivision, may isang pamilya na puno ng pagmamahalan at respeto. Payapang namumuhay sina Ed, Lunette, Clyde, Shirley at Casey. Marami ang masasayang pangyayari na kanilang naranasan. Ganoon din kung sila ay may problema, sama-sama nila itong hinaharap. Sa loob ng bahay, naghahanda ng almusal si Ronette para sa kanilang mga anak habang ang kanyang asawa ay abala sa pagtatrabaho. Malilate na tayo. Opo, kuya. Dala kami. Casey, maaaring po tawagin ang papa mo? Opo, ma. Tay, kakain na. Ano mag-lead ng prayer? Opo, ma. Let us pray. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord. Bless us, O Lord, and give thy gifts, which we are about to receive from the bounty through Christ thy Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige na, kain na tayo. Masayang nag-aalmusal ang mga magkakapatid kasama ang kanilang mga magulang. Kahit sa pagkainan, nagagawa nilang panatilihin ang respeto. Ganon din sa kanilang mga magulang. Pagkatapos sila kumain, nagpaalam na sila sa kanilang magulang sa pamamagitan ng pagmano. Alis ka pa rin. Ay, ma! Mahuhuli po ako. Uwi mamaya. Ano ba lang kayo pupunta ako, Shirley? May research lang ako. Okay, ganun ba? Huwag ka na magpapagabi, ha? Opo, ma. Nay, tay, alis na po kami. Sige, ingat kayo. Sabay-sabay na pumunta ang magkakapatid sa paaralan at pumasok sa kanilang silid-aralan habang may nakakasulubong silang mga guro, hindi nila nakalimutang bumati. Pagdating ni Shirley sa kanilang silid, may nakita siyang sulat sa kanyang upuan at binasa ito. Hello, Shirley. Tuloy ba ang lakad natin mamaya? Okay, class. Ngayon ninyo malalaman ang resulta ninyong pagsusulit. Ito nga pala sa iyo, Shirley. Salamat po, sir. Bago umuwi si Shirley, nagpagkita muna siya sa kanyang mga kaibigan. Medyo ginabi nang umuwi si Shirley. Pagdating niya sa bahay, nag-aaral ang kanyang mga kapatid habang ang kanyang ina ay naghahanda ng hapunan. Ang tatay naman niya ay nag-aabang sa pinto. Ano po na? Ito naman ako ni Shirley, ma. Oo nga pa, pero baka may ginagawa ka siya sa school. O ayan, pakating na. Wala, panyayin ka lang. Ma, kausapin mo nga yung anak mo. Ano po bang nangyari kay ate pa?
Hayaan mo, kakausapin ko yung mamaya. Baka may problema lang. Ako na lang kakausap. Pasok na si Clyde sa kwarto ni Shirley at naabutan niya itong nag-aayos ng mga gamit. Pagkatapos, nakita nito ang report card ni Shirley. Oh shit! Nandito na pala ang report card mo. Ba't hindi mo binibigay sila mama? Hindi sumagot si Shirley at patuloy sa pag-aayos ng bag. Shit! Bakit hindi ka sumasagot? Ano ba pakialam mo, kuya? Aba, sumasagot-sagot ka na sa akin. Saan mo yung natutunan? Wala! Bibigay ko tong report card kina mama. Ano ba, kuya? Akin na nga yung Akin na nga to. Akin na! Akin na! Sino sa iyo? Akin na sabi. Kaya ng dalawa, pumunta si Casey sa kwarto, naabutan niya itong nag-aaway at agad niya itong pinigilan. Ate, kuya, tama na po yan. Huwag na po kayong mag-away. Mapapagalitan tayo ni mama at papa niya. Ano ba nangyari sa loob ng kwarto na? Ano ba yan? Ano yan? Ate! Tama na yan! At dali-daling pumunta sa kwarto ang mag-asawa at pinigilan ng mga bata. Kuya, akin na! Kakay mga bata. Clyde, ano ba ang nangyari? Nagtinginan ang dalawa at parang walang masagot. Kaya ba inasal niyo ba kinakausap kayo? Tay, kasi si Shirley hindi niya binibigay ang report card niya. Anak, nandiyan na pala ang card mo. Ba't hindi mo binibigay? Huwag niya, Shirley. Tinutukuhan ka naman namin mag-respeto, di ba? Hindi naman kami nagpulang sa inyo, mga anak. Kasi nadadala na siya sa mga kaibigan niya. Ano na naman ang kinalaman ng kaibigan ko dito? Tumimik ka, Shirley. Walang karapatan na sumagot sa nakakaganda sa'yo. Kung nai-influensyahan ka man, hindi ka dapat nagpapadala. At umili ka ng kakaibiganin mo. Oo nga ate, hindi ka naman ganyan dati. Itigil nyo na yan, mamaya natin yan pag-usapan. Ngayon, bakit patigalan ang bumabang grades mo? Mawag mo na yung kakausapin. Anak, Shirley, ano ba talagang problema mo? Opo, ma. Hindi ka naman po sinasadyang gawin yun kanina. Na-influensya lang po kasi ako sa mga kaibigan ko at nadala rin po ako sa pagkababa ng grades ko dahil hindi ko po nabibili yung mga gamit para sa project ko. Pero anak, di ba? Opo na, hindi ko singat ng pera para sa project ko kundi para lang sa gimmick. Oo anak, hindi naman nasasabi mo. Sorry din po kanina sa pagsagot ko, hindi ko po yun sinasadya. Ganun din sa iyo kuya, nagsisisi na ako sa nagawa ko. Sa'yo din, Casey, huwag na huwag mong makalimutan ang mga pangalan nila mama at papa. Lalo-lalo na sa pag-respeto sa nakakatanda. At kahit sa mga pangalan natin. Opo ate, alam ko naman yun eh. Tanda-tanda ko lahat ng mga sinasabi nila mama at papa. Idolo ko ata sila. O shit, huwag mo na uulitin yun. Habang nasa kwarto, panay na rin ang usapan at tawanan ng pamilya at hindi naglaon, bumalik na ang dating ugali ni Shirley. Nagmamano na siya bago pumasok sa school at bumabati sa guro. Wala naman na nila eh. Morning sir. Morning, kumusta yung kata? Maganda lang po ang araw ko yun. Sir, ako na magdalala na natin. At doon nagtatapos ang kwento ng pamilyang hindi nawawala ng respeto sa isa't isa maging sa kapwa. Maimpluwensyahan man ang isang anak, hindi pa rin nawawala ng pag-asa upang ito'y magbago. Kailan natin yan mamaya, hindi na tama ang ginagawa natin. Tapos, dito na. Ano? Hindi na tama ang ginagawa natin. Pinaghihintay natin ang pagkain. Kasala, pinaghihintay natin ang pagkain. Ha? Ay na anak, sabi ka ng ayos ngayon. Pali nag-transfer na lang yung look pala. Sabihin ko. Cantar lo que en verdad me vuelve loco y me hace sentir como un dios con las piernas, caderas y los brazos y esa brillantina sin tener ese derecho cuando nos hacemos hechos, como
Me tiene alta como humo, tiene un olor que puede estar con ella noche y de día. Ella es mi fantasía, visto pasos en la panza de los pantalones bajos. Y su edad es otro caso, me tiene frotando las manos como si fuera una rata. Imaginándome la gata, puede calentar a un perro y hacerme infiel. Así como mueve la piel, se le ve el brasier y se nota que los tiras divinas dicen que son de mentiras. Estoy tan exagerado que hasta me puse rojo, echándome un Kasi ratito de ojo. na-influensya na siya rin ng mga kasama. Wala kang nakapatan para sumagot sa nakakandala. Umimik, Shirley. Wala kang nakapatan na sumagot sa nakakadala sa'yo. Sabi natin na